Ket na sa mahigit 100 ang Chinese militia vessels na na-monitor sa West Philippine Sea kung kailan pa naman ginaganap ang balikatan exercises. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pasimula ng balikatan exercise kahapon, na-monitor daw ng Philippine Navy na umaabot sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Mahigit doble ang bilang kumpara sa bilang na 50 noon lang nakaraang linggo. Alam nyo kasi, nagtataka pa kayo. Di ba nag-warning na nga ang China na wag ituloy yan? Hindi kasi nagtataka ako, itong mga media natin at saka nagtataka sila bakit daw dumadami, dumoble, as in doble. Kasi ayaw nga nila yan eh. Tapos meron pa tayong pinalabas sa isang media. Itong media, galing-galingan din minsan. Siguro na sobra kayo sa Jollibee. Galing-galingan din eh. Sabi ng isang media one time, di ko sure kung kung GMA o TV5 ba. Sabi, yung balikatan daw para makatulong din na baka may mabawi tayong mga isla. Parang ganun. Hindi, I mean, if that is the real purpose of that, hindi mo na dapat ina-announce sa media. Minsan, alam mo nang it will involve national security. Huwag mo namang ibulgar yung plano. 'Di ba? Na okay 'yun. That plan is okay. 'Di ba? If that is the purpose of this balikatan, okay, go, maganda 'yan. Pero huwag niyo nang ibulgar. Tama, mali. Para pwede natin talagang kunin 'yon ng patago. Binubulgar niyo pa eh. Ano sa tingin niyo wala nakamonitor sa inyo? Ano to, tanga lang? 'Di ba? Galing-galingan. Kasi may mga ganyan yung galing-galingan, bida-bida. Binulgar. Hindi ako sure kung GMA yun o TV5 ba. Basta isang media network na sinabi na parang isa sa purpose niyan para makabawi tayo ng island. Ano katangahan yan? Bakit nyo sinasabi yan? Nag-warning na nga ang China, di ba? Nag-warning na ang China, sinabi nila, wag nyo ituloy yan o talagang hindi maganda. Yun ang sinabi nila eh. Sinabi ho nila yun eh. Eto na. Lumalabas na. Tapos gusto nyo lahat ng... Hindi ko maintindihan. Di ba dapat sa diskarte sa gera? Sa diskarte... Halimbawa, chess. Di ba? Sino ba dito nag-chess? Di ba? Minsan meron kang pinapain. I-announce mo ba yung next move mo? Ito, lalagay ko muna ito dito ha para akitin kita, malinlang kita kasi ito kakainin ko na yung rookie mo, ganun. Diba? Ganun ba mag-chess? Di ba dapat, hindi mo sasabihin yun eh. Pagka nag-chess ka, di ba, kunwari, titingin ka pa daw kunwari doon, pero talaga, ang diskarte mo, kainin yung queen using this bishop, di ba? Ganun eh. Nililin lang mo nga eh. Tayo kasi, yung bida-bida tayo eh. Magsasama pa tayo ng media, talagang i-announce pa natin yung plano. Alam nyo, mga friends, mga friends natin sa mga military and kung sino man dyan sa national defense, pwede ho ba? Maganda yung plano ninyo, maganda yung layunin ninyo. Pwede yung huwag nyo na hong sabihin at itago nyo na hong sa media as much as possible. Kasi, sabi nga, kanina ko ba narinig to sa interview namin? Ewan ko, nakalimutan ko na kung sino eh. Hindi na nila kailangan magpadala ng spy dito eh. Bakit kanyo? Kasi na-announce naman natin sa media yung gagawin natin. Tama? Salamat, Riri. Di ba ho? Yun ang totoo dun eh. Ina-announce din naman natin yung mga gagawin natin. Hindi na kailangan ng mga spies. At malayo rin daw sa average na bilang nito sa nagdaang mga buwan. We have been monitoring their presence for the past 2 months since I became this PN spokesman for West Philippine Sea. And like what I said, is a fairly constant number from a low of 33 to a high of 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. Iba pa sa mga militia vessels ang 11 barko ng China Coast Guard at 3 barko ng People's Liberation Army Navy. Sa nagdaang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea,
Magkatulong ang mga militia vessel at China Coast Guard sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo ng Ayungin Shoal. Bagamat hindi raw naaalarma, ayaw nang isipin ng Philippine Navy na ang pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise. Kung saan isa sa inaabangan ang group sail o sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Bago nagsimula ang balikatan, may ilang maritime vessels pangaraw na namataan malapit sa mainland Palawan. Westcom and Naval Forces West was were monitoring them, and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Samantala, binatikos ang isang Chinese newspaper ang planong pagpapalubog ng barko bilang bahagi ng pagsasanay sa balikatan exercise sa Maylawag, Ilocos Norte. Ito ang hindi na aktibong barko ng Philippine Navy na BRT Lake Caliraya. Ang aligasyon ng pahayagan, ang barko daw ay Chinese-made. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check. If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental, if ever it is. The vessel has been used in the Philippines for a long, long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. Naalala ko na. Naalala ko na. Hindi ko sasabihin kung sino yung nagsabi sa akin. Isang politiko nagsabi sa akin, isang senador. Sabi niya, nakatawa nga ako eh. Kasi during the hearing daw, merong isang senador na pati yung mga missiles natin, ina-announce daw kung ano yung mga binili natin, ano yung bibili natin. Binulungan nga daw niya na sabi niya na wag nang i-announce yan. Diba? Bakit niyo i-announce yan? Dapat sa executive session na lang gawin yan. Kasi nga, tama nga naman. Diba? Tayo nga yung iba nga diba? Inaano nila na dapat itago, wag isabihin. Tapos sila naman po sabi kung ano yung mga weapon na bibili natin. Di para ho tayong tanga nun, di ba? Kasi nga meron kasing hindi lang yung mga media. Meron ho talagang ibang mga kababayan natin na bida-bida. Gusto nila nauuna sila lagi. Kaya tayo napapahamak ito, di ba? Yung katulad nung sa barkong palulubugin. Hindi ko alam. Dapat kasi, di ba, meron tayong tinatawag na pag mga ganyang bagay is, top secret. Kasi hindi ho ito hindi ho ito yung something na ikwento mo, tapos okay na, diskarte ng gobyerno, dapat ganito. Di ba dapat confidential ito mga bagay na to? Tapos biglang magtataka sila. Ay, bakit ganito? Bakit ganito reaction ng China? Pambihira kayo. Eto na lang yung pag-exaggerate ng media patungkol sa balikatan, pag-exaggerate ng mga weapons, pag-exaggerate ng mga dumarating dito. Siyempre, dahil gusto nila ng alam mo yun, gusto nila isalsalin yung news na yun, exaggerate nila. Kasi ugali ng media yan, mag-exaggerate. Pag sinalsal yung balita na yun, sa tingin ninyo, hindi nakamonitor ang China tungkol dito? Nakamonitor sila. Di ba ho? So habang nakamonitor sila, kita nila, ito yung ginagawa ng Pilipinas. Isipin nila, totoo nga. Pero tayo, ine-exaggerate lang naman natin. Di ba, tapos pag nag-react sila, i-exaggerate na naman natin. Di ba? Minsan kasi yung yung instead na pag-usapan na lang, dahil nga sa ganun, ang number one kasing chismoso dyan, yung mga media. Yan yung totoo niyan. Number one ng chismoso yung mga yan
Ang gustong-gusto nila yung maganda yung news nila. Oh, sobrang dami na. Oh, doble na. Oh, ganito. Oh, ganyan. Tapos sasabihin nila, oh, tayo, lahat ng ibang bansa, ang mga matitinding kagamitan. Oh, alam mo, ano kaya ang sa tingin ninyong mangyayari kung both are exaggerating things? 'Di ba? Magkakaroon talaga ng misunderstanding.